Mariing tinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero matapos siyang pangalanan bilang isa sa mga umano'y utak sa krimen. Samantala, umaasang ilang pamilya ng mga biktima na ito na ang simula ng pag-usad ng hustisya. Si Margot Gonzalez magbabalita. Matapos madawit ang kanyang pangalan bilang umano'y utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, naglabas ng opisyal na pahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at tinawag na imbento ang mga akusasyon ni alias Totoy. Ipinunto ni Barreto na ibinasi lamang umano ni alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit niya kay Atong Ang. Gate pa ng aktres, hindi siya operator ng sabungan at wala siyang direktang partisipasyon sa operasyon ng isabong na nasuspinde mahigit 2 taon na ang nakalilipas. Isa lamang umano siya sa mga investor. Dagdag pa ni Barreto, may nagtangkang kikilan siya kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga sospek. Ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang kasalanan. Samantala, dumulog sa Department of Justice o DOJ ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero upang humingi ng update sa kaso. Ayon sa kanila, nabuhayan sila ng pag-asa ng lumandad si alias Totoy at pinangalanan ang umano'y nasa likod ng krimen. Isa sa kanila si Aling Marilyn Garmar, ina ng sabungerong si Glenn Garmar na nawala noong 2019 matapos pumunta sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Sana po mami na siya, aminin na niya yung kasalanan niya. Kasi talagang siya po talaga yung may kagagawa ng lahat na yan kasi sa sabungan po niya talaga nawala. Paano po kung lapitan kayo ni Atong Ang humingi ng sorry, tatanggapin niyo po ba yun? Hindi po namin siya mapapatawad kasi buhay po yung kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya dapat po pagbayaran niya lahat yun. Tanggap na raw ni Aling Marilyn kung patay na ang anak niya pero umaasa pa rin siyang mahahanap ang mga labi nito. Wala naman po kami magagawa na kung patay na. Kung gusto lang po namin mahukay talaga sa taalik kung doon po talaga sila ibinaon. Makita po namin yung mga, kahit mga buto na lang. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghahanap sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsensya na magsabi po ng totoo. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin. Lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taalik. Ayon sa DOJ, may hawak na silang testigong nakakaalam kung saang bahagi ng Taalik itinapon ang mga bangkay ng mga sabungero. May mga testigo kami nag-testify na kung saan maaring hinulog itong mga tao na nawala. So malakas po possibility, sir, na may bangkay na makikita sa Taalik? Malamang mga labi na lang. Mga labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Gate Rimulya, hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng krimen kahit gaano pa sila kayaman o makapangyarihan. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat gano'n. Dagdag pa ng DOJ, nasa ilalim na ng restricted duty ang 15 pulis na umano'y sangkot sa kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMN News.